Hi guys! Magandang araw po sa lahat. This is Melvin once again and welcome back to my YouTube channel. Sa video pong ito ay re-reviewin naman natin itong si Flycash Lending Online Loans. Kung totoo nga ba itong mga nakalagay sa kanilang ads? So let's find out. Let's go! So nung dumaan po ito sa aking Facebook guys ay hinanap ko agad sa Play Store. Sinerch ko ang Flycash. At ito po yun guys, at ang company name nito guys ay Green Pocket Lending Incorporated. So nung hinanap ko po ito sa mga listahan sa mga registered online lending app sa Security Exchange Commission or sa SEC, ay wala na po sila sa listahan guys. Meaning hindi na po ito rehistrado sa SEC or siguro na expired na po ang kanilang lisensya. At sinubukan ko pa rin itong applyan. In-install ko pa rin ito at nang na-installed na ay inopen ko na. At ito po yung kanilang introduction guys. Kailangan nating i-agree ang kanilang permission application. At pagkatapos ko itong in-agree, ay dinala na kaagad ako dito sa dashboard na may nakalagay na loan amount na 70,000 pesos at time period na 120 days. At may nakalagay na interest rate na 0.05% per day. So nung pinindot ko na itong apply now, hiningi na nila ang aking active mobile number. At pagkatapos kong nilagyan, pinindot itong continue, ay sinindan na ako ng OTP for verification. At pagkatapos kong nilagay ang OTP, ay kailangan pang gumawa ng login password. At pagkatapos kong nakagawa ng password, din pinindot itong continue, dito na ako nagsimulang nag-fill up ng form. At ito po yung mga hinihingi nilang personal information guys. Gender, birth date, marital status, education, residential address, kailangan pang i-detalye ang residential address, ang ating Facebook account, at alternative mobile number. At dito sa next page, ay hingiin na nila ang ating mga emergency contacts. At 5 contact person ang kailangan nila guys. At pagkatapos ko na-fill upan ito lahat guys, pag pindot ko nitong next step, ay kailangan na pong mag-selfie. At pagkatapos ko mag-selfie ay ang ating valid ID naman ng ating pipicturan. At ito po yung mga valid ID na tinatanggap nila guys. UMID, passport, TIN ID, driver's license, SSS ID, postal ID, voters ID, PRC ID, GSIS ID, UWA ID, national ID at PhilHealth ID. Itong driver's license po ang sinubmit ko dito guys. At pagkatapos kong napicturean ng aking ID, ay hiningi na po nila ang aking ID number, ang aking last name, first name, at middle name. At pagkatapos kong na-fill upan, pagpindot ko nitong next step, ay pinapakonfirm pa sa akin kung tama po ba ang nilagay kong ID number. At pagpindot ko nitong confirm, ay hingiin na nila ang aking work information. Kung ano raw ang trabaho ko, magkano ang aking monthly income, kailan po ang aking pay period. Hingiin din nila ang ating email address, pangalan ng ating pinagtatrabahuan, contact number ng ating pinagtatrabahuan, at address ng ating pinagtatrabahuan at kailangan pang i-detalye ito. At pagkatapos kong na-fill upan ito, pagpindot ko nitong next step, ay hingiin na nila ang ating withdrawal information kung saan natin gustong i-transfer ang pera na utangin natin dito. So, e-wallet lang po ang available na withdrawal method guys. Wala pong bank account. At ito po yung mga e-wallets account na pwede nating pag-transferan ng ating pera dito. GrabPay, Paymaya at GCash lang po. At ang pinili ko po dito ay itong aking GCash. At pagkatapos kong ilagay ang aking GCash number dito sa baba, pag-click ko nitong submit, ay ito na po ang next. Binalik po ako dito sa dashboard. Ay may loan amount na pong in-offer sa akin. Mula 3,500 pesos daw hanggang 6,500 pesos ang maaari ko raw hiramin ngayon. Tapos ang loan term daw nito guys is 60 days. So 2 months po yan. At wala pa po akong ibang pagpipili ang term guys. Nag-iisang 60 days lang po. So ito po ang loan details ng Flycash guys. Walang interest daw po. 0 po ang nakalagay dito. Wala ngang interest pero may admin fee naman. Kapag 3,500 daw ang ma-approve sa atin, ay babawasan daw yan ng 1,050 pesos. At ang marireceive na lang natin yan guys ay 2,450 pesos na lang po. At kapag ang i-approve sa atin ay itong 6,500 pesos, ang admin fee po niya na i-deduct sa atin guys ay 1,950 pesos. At ang marireceive na lang daw natin ay 4,550 pesos na lang po. Tingnan po natin itong payment dates guys.
Nako, ito na po yung sinasabi ko. Sa 3,500 na i-approve sa atin, kailangan sa first payment pa lang ay mababayaran na natin itong 3,150 pesos. So almost fully paid na tayo dito guys. At ito ang mas malala dahil 7 days lang po. Kailangang mababayaran na natin itong 3,150 pesos. At itong naiwan na tag 175 pesos ay tag 1 month na po ang namagitan. So 60 days nga naman ang loan term pero hindi hinati ang amount due. Nako, walang kwenta ito. Pero subukan ko pa rin itong ituloy guys. Kung mag-a-approve ba kaagad ito. So nung pagpindot ko nitong get the loan ay ito na po ang naging result. Congratulations on your successful application. We will have your order approved within 45 minutes. Nakalipas ang mga 1 oras guys, ito na po ang result. Deny po siya. So rejected po ang aking application. So mabuti na lang dahil ni-reject nila para wala na silang haharasin pa. At lagi ko po itong inuulit guys na mag-ingat po tayo sa pag-apply sa mga ganitong ula. Tingnan po talagang maigi ang kanilang loan details bago magpatuloy. Tulad po nung ipinapakita ko pong review sa inyo. So that's all for today guys. Don't forget to like and share this video para ma-aware din po ang iba. At huwag rin kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel para sa iba pa pong mga reviews at mga tutorial videos na aking i-upload. Maraming salamat sa panonood. God bless us all. Goodbye.